So, should I eat this chocolate? Mukhang masarap, di ba? Pero sabi sa intermittent fasting, hindi yes or no ang sagot dyan, kundi when? Kailan ko pwedeng kainin ito? So, ang intermittent fasting is taking the internet by storm. Marami ang nag-intermittent fasting. Ito daw yung secret sa weight loss. Ito yung secret sa energy at pampabata, eternal youth. Totoo kaya? Sana all. So, I will review 3 clinical studies para mag-back up kung ano ba talaga ang meron sa intermittent fasting at sino ba ang pwedeng mag-intermittent fasting at ano ang effects ng intermittent fasting. So, samahan ninyo ako sa video na ito, video number 16 para sa ating 365 Journeys to Health. Dr. J po, internist and cardiologist, para sa ating YouTube channel. Matikman na nga. So, let's have a quick definition ng intermittent fasting. Ano ba ang intermittent fasting? Marami ang nagtatanong niyan and marami ang nalilito. Paano ba siya ginagawa? How will you define intermittent fasting? So, sa intermittent fasting, ang pinaka-famous na rule dyan is yung 16:8. So, 16 plus 8 is 24. So, 24 hours, buong araw. So, 16:8, ibig sabihin, 16 hours kang walang food intake. Fasting ka ng 16 hours. And then, 8 hours ka naman, may period na pwedeng kumain. So, ganun kasimple. Example is, ang kain mo lang ay 12 noon, tanghaling tapat, hanggang 8 p.m. So, 8 hours yan. 12 noon hanggang 8 p.m. pwede kang kumain. Pagdating ng alas 8 ng gabi, 8 p.m. until the next day ng morning, walang breakfast. And then, until 12 noon, walang intake ng food. So, ibig sabihin, pagdating ng 8 p.m. hanggang 12 noon, katanghalian, kinabukasan, walang food intake. So, yan ang IF, intermittent fasting na 16:8 na method. Ngayon, Dok, pwede ba yan? Masyado naman yatang yan. Baka naman masyadong may mangyari na sa akin yan. Hindi ako kakain. So, sino sa inyo ang kaya yung ganyang schedule? Kaya ba ninyo yon na may fasting na 16 hours? Ang catch dyan is pwede kang mag-take ng only water pag naka-fasting ka. Okay? So, yung period na wala kang pagkain, pwede kang mag-inom ng water. Second, you can take also black coffee na walang creamer, walang sugar, or tea, tsaa na wala ring sugar doon sa period na naka-fasting ka. So, pwede ang liquid. Wag lang ang soft drinks. Baka naman sumimple ka ng Coke Zero dyan. Baka sumimple ka ng isang juice, sumimple ka ng isang kape na mocha o latte. So, wala talaga. Nothing na food but liquid. Water, black coffee, or tea, pwede during fasting. So, gets na ninyo kung paano ginagawa yung intermittent fasting. No, let's go doon sa studies. So, may 3 studies tayong papakita sa inyo kung ano yung naging epekto ng intermittent fasting. Healthy nga ba? Pwede nga ba? Pwede ba kahit kanino yan? So, laging question niya ng patient, Doc, pwede ba sa akin ang intermittent fasting? Marami kasi tayong patients na kayang hindi kumain ng 12 hours, kayang kumain ng 18 hours, kayang kumain ng iba nga isang buong araw, hindi kumakain para pumayat. Pero sabi nga natin kanina, it's not the diet sa intermittent fasting. No, it's that time. So, yun ang ginagawa sa intermittent fasting. But we will break down yung 3 studies para mas maunawaan ninyo kung ano ba ang meron. Ang isa dito, yung lumabas sa New England Journal of Medicine.
So yung New England Journal of Medicine, ito isang major journal sa mga doctors. So para siyang Harvard ng mga doktor pagdating sa mga studies at binabasa talaga ito. No? May mga nakasubscribe na doctors dyan. And ang title ng study niya, The Effects of Intermittent Fasting on Health, Aging, and Disease. So maraming ini-review dito. And ito yung pinaka-resulta ng study. Sa-summarize na lang natin para mas madali ninyo makuha. Number 1, nagkaroon ng pagbaba ng timbang, weight loss, by 3 to 8% for the period of 24 weeks. When we say 24 weeks, 6 na buwan na nagkaroon ng intermittent fasting. Dalawang grupo yan. Yung hindi nag-intermittent fasting, yung kalahati nag-intermittent fasting ng 6 na buwan. So kung nag-lose sila ng 3 to 8% sa weight nila, kung ikaw ay 75 kilos, mababawasan ka ng 6 to 7 kilos. So malaki yun, di ba? Magkano na ba ang kilo per ano ngayon? Magkano ba isang kilo? So, pero meron diyang here's the kicker. No? It's not magic, hindi ganun kabilis, no? Ang pinaka-key pa rin doon is kapag ginawa mo yon, yung 3 to 8 weight loss, nag-i-skip ka ng breakfast. Yung logic doon, hindi ka magbe-breakfast kasi ang kain mo 12 noon na, di ba? So, pag nag-skip ka ng breakfast, you will lose 500 kilocalories na kagad. So, mababawasan na yung requirement mo for the day ng 500 kilocalories. At yung 500 na yan, times 7 in 1 week is 3,500. So, 3,500 kilocalories is already 0.5 kg of fat. So, basically, ang nangyari dito, kaya sila nabawasan ng timbang, is nabawasan din yung calorie intake nila. In-adjust lang yung oras, at tinanggal lang yung breakfast. So, yung breakfast load na yan, yun yung calories na nawala, kaya nagkaroon ng weight loss. Diba? So, yun yung katotohanan doon. At second, insulin sensitivity. Nung ni-review, there is improvement ng insulin sensitivity sa 20 to 30% of the subjects. So, malaking bagay yan kung ikaw ay pre-diabetic. Sino sa inyo yung borderline na ang blood sugar? Lagi ng more than 100. Pero wala pang gamot. Pinapadiet lang ni Doc. Diba? Maraming ganyan. Doc, laging 102, 110, 115 ang aking fasting blood sugar. So, wala akong gamot. So, diet lang muna, sabi ni Doc. And then, uulitin na lang namin yan. I-request uli. Dapat pakita ko kay Doc na gaganda aking fasting blood sugar. Kaso hindi. So, mag-i-intermittent fasting ako. Baka mag-improve. So, study showed nag-i-improve ang insulin sensitivity. So, pag konti ang kain, less ang insulin. So, mas nare-regulate. So, translation, yung body mo, pag nagkaroon ng food, mas maganda yung release ng insulin at yung action ng insulin sa food. So, very important thing yun sa study na lumabas. At pangatlo, nag-decrease ang inflammation. So, remember ninyo yung fish oil, the topic natin, the last video, na it decreases the inflammation of the body. So, intermittent fasting can also decrease the inflammation. So, the CRP levels went down, bumaba ang CRP levels. Kapag nawala inflammation, maganda ito sa puso, sa blood sugar, Alzheimer's, cancer, at arthritis. So, yun, bumaba din ang inflammation. Next, brain health. Nag-improve din ang function ng brain kapag nag-intermittent fasting. Yung fasting will increase the brain-derived neurotrophic factor, BDNF. So, yung BDNF, ito yung miracle grow for your brain. So, tinutulungan kanya magkaroon ng bagong brain cells, gumaganda ang memory, at napoproteksyonan sa Alzheimer's disease. So, gumanda yung verbal memory ng mga kasama sa studies. And the cholesterol and blood pressure. Imagine, bumaba ang cholesterol by 10 to 20% at bumaba din ang blood pressure by 3 to 8 millimeters mercury.
So, kung 140 ka, naging 132 yung blood pressure mo. Didikit na sa 130, malapit na mag-normal, di ba? So, small drops lang, pero malaking bagay yon kapag BP ang pinag-uusapan at cholesterol ang pinag-uusapan natin. So, with this study, yung intermittent fasting, definitely bumaba ang timbang ng 3 to 8%. Nagkaroon ng metabolic health, nag-improve yung insulin sensitivity, gaganda ang blood sugar ninyo. Yung heart health, kasi bumaba ang cholesterol, bumaba ang blood pressure. Yung brain health, nag-improve ang memory. So, parang okay ang intermittent fasting. Anong sa tingin ninyo? Anong comment ninyo? Magsulat kayo doon sa baba, sa comment section. And let me check kung ano yung comment niyo about intermittent fasting based on our discussion. But the important thing here is that most of the benefits na nakuha natin is not from eating fewer calories, not from fasting itself, but kumbaga in-schedule lang talaga yung food intake, no? So, ang intermittent fasting is just a tool, hindi siya talaga magic, okay? So, yun yung first study. Second study naman tayo, ito yung sa JAMA. JAMA is also a journal ng internal medicine. And ito naman, 12 weeks lang siya. So, 4, 8, 12. So, 12 weeks is 3 months. So, maikli lang, no? 3 months ka mag-intermittent fasting. Kaya ko yan, Doc. So, ang title naman to, The Effects of Time-Restricted Eating on Weight Loss and Other Metabolic Parameters. So, ang ginamit dito yung 16:8 method din. 16 hours na fasting, 8 hours na kakain ka. Okay ba sa inyo yun? So, ang setup neto, ang group 1, kakain sila ng between 12 p.m. to 8 p.m. So, ang group 2 naman, kakain sila kung anong oras nila gustong kumain. So, walang limit. Bahala ka anong oras. Alas 12 ng gabi, alas 12 ng ating gabi. Bahala ka, no? So, yun yung group 2. So, ang importante naman dito, no caloric counting, no diet restriction. Time lang. Hindi nag-diet dito. Hindi rin nag-calorie counting. Bahala kung ilan ang kainin mo. Unli. So, ito yung results after 3 months. Sa weight loss, yung time restricted, yung 12 to 8 lang kakain, nagkaroon ng 1 kilong weight loss. Nabawasan na 1 kilo. Yung unli naman, nabawasan ng 0.6 kilogram. So, kalahating kilo naman ang nabawas. So, pareha silang nabawasan ng weight. So, hindi ganun kalaki yung resulta, di ba? Hindi ganun kalaki. 1 kilo doon sa 16:8 intermittent fasting. Hindi lang intermittent fasting, nabawasan din naman ng kalahating kilo. So, because mas maraming kinain yung yung 8-hour window to compensate for skipping for breakfast. Ibig sabihin, konti lang yung nabawas sa timbang nung nag-intermittent fasting, 1 kilo lang kasi ang ginawa nila, binawi naman nila. So, yung 12 noon hanggang 8 p.m., nag-eat all you can din sila. Hindi sila nag-caloric restriction. So, kinain nila ang gusto nila kasi 8 hours lang silang kakain. So, kainin na natin lahat. So, nabawasan pero 1 kilo lang. So, hindi enough. Diba? So, ang lesson dyan, yung 16:8 alone, without controlling the calories, nagki-create siya ng minimal weight loss. So, konti lang yung weight loss. So, kailangan pa rin, ibig sabihin, bukod sa intermittent fasting, kailangan mo rin mag-calorie counting. Conscious ka pa rin sa dami ng calories na iti-take mo. Okay? So, hindi siya unli. Hindi porke naka-fasting ka magdamag, mag-unli ka na ng 12 noon hanggang 8 p.m. Okay? So, eto naman, may bad news doon sa study na yan. Yung time-restricted group, yung nag-intermittent fasting, ang nangyari is nabawasan ng muscle mass. Pumayat. Pero ang pumayat sa kanila, yung muscle nila nabawasan. So, dahil sa dami ng kain nila, kalimutan nila yung protein content.
So, umimpis sila. Hindi maganda yung pagka-weight loss nila kasi umimpis. Nabawasan ng protina, nabawasan ng muscle. Sa atin pong mga edad 50 pataas, tulad ko, 54 years old, hindi na kailangan mababa ang protina kasi liliit yung ating muscle, liliit yung braso, liliit yung mga hita, liliit yung muscle, iimpis tayo. So, kailangan enough pa rin yung protina. Okay? So, yun yung naging epekto nun. So, next, doon tayo sa pangatlong study. Ang pangatlong study naman is early time restricted feeding. So, ito naman, early time restricted feeding improves insulin sensitivity, blood pressure, o take note yung BP, and oxidative stress. So, molecular naman yung approach ng study na to, 2018, na published sa Cell Metabolism. Ang duration, 5 weeks. So, parang isang buwan mahigit. No? Isa't kalahating buwan naman. No? Pero 8 lang yung ginamit nilang subject dito na may pre-diabetes. Ibig sabihin na sa lampas na sa normal yung fasting blood sugar. So, ang ginawa nila dito, instead of eating 12 p.m. to 8 p.m., ang ginawa nila dito, kumain naman ito ng 8 a.m. hanggang 2 p.m. So, binaliktad. So, ito naman, nagkaroon ng almusal. 8 a.m. hanggang alas 2 ng hapon, pwedeng kumain. Iba naman ang kanyang hindi siya yung 12 noon hanggang 8 p.m. Ito, 8 a.m. hanggang 2 p.m. kain na. So, ibig sabihin, may breakfast. No? So, same yung window, pero mas earlier yung feeding niya. So, ang ginawa dito is yung first group, kumain ng 8 a.m. hanggang 2 p.m. So, ibig sabihin, yung hapunan nila 2 p.m. Di ba? And then, yung control group naman, kumain ng 8 a.m. hanggang 8 p.m. So, yung normal, almusal, and then ang hapunan mo hanggang 8 p.m. So, yun yung setup naman ng study. And then, 5 weeks. So, 5 linggo, finalo up. And you know what happened? Nagkaroon ng insulin sensitivity. Nag-improve by 34% doon sa mga kumakain ng 8 a.m. hanggang 2 p.m. So, malaking bagay yun. Kung ikaw ay may pre-diabetes, mas bababa na yung blood sugar mo. Diba? Magandang balita yan. And, the blood pressure dropped by 11 millimeters mercury. Aba naman, mas malaki dun sa una. Almost, more than 10 millimeters mercury. Kung ang BP mo ay 140, magiging 129 na lang. Diba? San ka pa? So, mas maganda yata yung third trial. Kakain ka ng 8 a.m. hanggang 2 p.m. And, oxidative stress, sa molecular na ito, hindi natin yung detalye, decreased by 14%. So, less yung damage sa cells ninyo and it slows aging. Pag sinabing oxidative stress, ito yung nagsisira ng cells natin, nagpapatanda sa atin. So, it reduced by 14%. O, diba? Bumata na. Bumaba ng BP, gumanda ng blood sugar, bumata pa. O, saan ka pa nun, diba? Sana all, ganon, diba? So, and yung evening hunger decrease. So, hindi na bumababa at binubuksan yung kaldero sa gabi, binubuksan ang ref at nagluluto ng pansit canton. So, nabawasan ng evening hunger. So, participants eat less or less hungry at night. Kahit 2 p.m. pa sila huling kumain kasi nasanay na. In 5 weeks only, ha? So, ang natin dyan, bakit nagkakaganon? Bakit ang ganda yata ng resulta kumpara mo sa dalawang studies? Kasi yung circadian rhythm yan, sanay tayo na kumakain sa morning, di ba? Pangalawa, in the morning, mas mataas yung insulin sensitivity natin kasi galing tayong fasting. So, mas maganda na-handle ng insulin natin yung pagkain, yung carb, yung load ng food, yung calories. At sa evening, mas less sensitive na yung insulin natin. Kaya, kung wala kang meal sa evening, mas maganda pa rin siya. Okay? So, eating earlier, mas maaga, hanggang alas 2 ng tanghali, mas better yung metabolic
response. Pero ang problem, mahirap yata yung ganun, di ba? Kung 2 p.m. ka huling meal mo, paano kung may meeting ka? Paano kung may work ka hanggang gabi? Kaya mo ba yun? Masusustain mo ba yun? So, yun ang diferensya doon. Hindi lahat pwedeng gawin hanggang 2 p.m. lang kumain. So, the science is clear. If you can do it, early time restriction ng feeding, mas maganda kaysa sa 16:8. Pero, hindi lahat kayang i-adapt yung ganong klaseng sistema. Diba? So, case to case. Ikaw ba yung kakain ng almusal hanggang alas 2? O ikaw yung kakain ng tanghali hanggang 8 p.m. So, depende. Case to case. Pero base sa tatlong pag-aaral, mas maganda yung 8 a.m. hanggang 2 p.m. So, bottom line, no? So, ang bottom line, may health benefits siya. Nakita naman natin, bumaba ang timbang, bumaba ang cholesterol, bumaba ang blood pressure, at nakakabata. Parang mas gusto ko yata yan, mas nakakabata, di ba? Pumayat ka na, bumata ka pa. Gumanda pa yung blood pressure mo. Kaya importante is you consult with your doctor. Kasi kung bababa ang blood pressure mo, kung may iniinom kang gamot, so dapat, baka bumagsak masyado ang BP. So, talk with your doctor, i-discuss mo yung ginagawa mong intermittent fasting. At, kung may diabetes ka naman, kailangan malaman din ng doktor mo. Kasi yung timing ng meds, at yung dosage mo, at yung klase ng gamot na ibibigay sa'yo, dapat walang masyadong hypoglycemia. Hindi babagsak ang blood sugar. Diba? So, yun yung ating mga So, what fasting does not do? So, hindi siya magic. Kailangan pa rin may calorie counting. At alagaan ng muscle, baka kumonti ang protina sa pagkain mo, dapat conscious ka doon, di ba? So, fix a bad diet. So, walang junk food in between. So, hindi siya pwede sa lahat. May limitasyon. Hindi lahat kayang mag-IF, di ba? And, hindi siya replacement ng medical treatment. So, yung kung may maintenance ka, hindi po replacement ang intermittent fasting. Okay? So, again, ang honest truth po is intermittent fasting works because it will make you eat less. Diba? Maraming metabolic improvements, madaming metabolic gain, like bababa ang inflammation, bababa ang blood sugar, bababa ang blood pressure. Pero ang main bonus talaga niyan is gaganda yung health mo overall. Pero, hindi siya para sa lahat. Hindi siya pwede sa nagbubuntis. Yung mga teenager natin na 18 below, wag po muna kasi growing kid kayo. Hindi pa pwede yan. No? Anyone na may eating disorder, may type 1 diabetes, yung mga may diabetes na may gamot, yung mga underweight, yung mababa ng BMI mo, nag-IF ka pa. Diba? People na may certain medications like blood pressure, baka grumabi yung baba ng BP. So, common side effects, sumasakit ang ulo, fatigue, headache, pero nawawala rin pa yan after 3 to 7 days ng fasting. So again, ito po yung ating data sa intermittent fasting. I hope nakatulong sa inyo. So ito yung ating video number 16 sa ating 365 Journey to Health. Dr. J. Pong, internist and cardiologist.